Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Ang lulutuin po natin for today ay iskabitsing isda. Ayan, meron pa ako nabili ditong dalawang isda guys. Ayan, nalinisan ko na po ito and ayan, hiniwa ko lang po ng dalawang guhit yung kanyang gitnang parte. And ayan guys, titimplahan pa po natin ito before po natin ito prituhin. Ayan, hiwain ko lang po itong dalawa. Ang mahal na pala ng isda ngayon guys, itong dalawa, nabili ko po ito ng 150. Dalawang peraso lang, pero malalaki naman siya. And ayan na nga, matapos ko nga po itong hiwaan sa gitna, ay titimplahan naman po natin ito ng asin at paminta. Ayan guys, nilagay ko na po yung asin and nilamas-lamas ko lang po yan. Ayan, maglalagay naman po tayo dito ng paminta. And lamasin lang po natin ulit. Same lang din po sa kabilang parte niya. Ayan, naglagay din po ako ng asin. And nilamas-lamas ko. Tapos lagyan naman natin ng paminta. And saka po natin ito prituhin. Ayan, okay na po yan. Dito po sa ating kawali, naglagay lang po ako dito ng mantika. Maliit lang pala itong kawali na nalutuan ko guys. And malaki din pala itong isda. Kaya po hindi po siya halos magkasya. Ayan, nilagay ko na nga pala itong isda guys. Siguraduhin nyo lang po na talagang mainit na po yung mantika. Saka nyo po ilagay yung isda. Ayan, pagkatapos po ng mga ilang minuto guys, ayan, luto na po yung kabila. Kaya balik na rin naman po natin. Ayan. Okay na po yan. Ayan, magkaroon naman po ng ilang minuto guys, ay ito luto na po yung ating pinaritong isda. Kaya ito ay atin nang hanguin. And guys, pagkasunod kong hanguin itong isda ay naghiwa na po ako ng mga sangkap or sahog sa ating iskabitsing isda. Ayan, naghiwa na po ako dito ng red bell pepper. Ayan, hiniwa ko lang po siya ng pataas guys. Nabalatan ko na nga pala itong mga sangkap, hindi ko lang naipakita sa video. Ayan, pagkatapos naman po natin hiwain itong ating red bell pepper, ay isunod na po natin hiwain itong ating red onion. Masarap talaga itong escabeche, lalo na pag maraming lamas o sahog. And ang isa rin sa kagandahan nitong ating escabeche guys, ay hindi po siya madaling mapanis. Kaya pwede pa po siyang kainin kinaumagahan. Ayan, pagkatapos po natin hiwain ating onion, isunod naman po natin hiwain itong ating garlic. Hiniwa ko na rin ng ganyan kalilit itong ating garlic. At pagkatapos po natin hiwain itong ating garlic, ay isunod na po natin hiwain itong ating ginger. Kagaya rin po ng paghihiwa ng red bell pepper, ang paghihiwa po natin dito sa ating luya guys. Ayan, hiwain lang po natin yan ng paganyan pataas. At pagkatapos ko po hiwain yung ating ginger guys, ay isunod na po natin yung hiwain itong ating carrots. Ayan, ganun lang din ang hiwa guys. Pataas lang din po ang hiwa nitong ating carrots guys. And ayan, tapos na po ito. Ayan, gagawin naman natin ang sauce nitong ating escabeche. Ayan, dito po sa malinis na bowl, naglagay lang po ako dito ng 2 tablespoon ng vinegar, 3 tablespoon ng soy sauce, at maglalagay din po tayo dito ng 3 tablespoon ng ketchup. At sa mga magtatanong guys kung anong ketchup yung gamit ko dito, ay ang gamit ko po dito ay yung UFC Tamis Anghang Ketchup. Sobrang napakadali lang po lutuin po talaga nitong ating escabeche guys. Ayan, and matapos po natin ilagay itong ating ketchup guys, ay maglalagay naman po tayo dito ng 2 teaspoon ng white sugar.
Ayan. And huwag po natin itong kakalimutan guys na timplahan. Naglagay lang po ako dito ng ground pepper. At halo-haloin po natin ito ng mabuti para po mag-well combine po yung mga sangkap na nilagay po natin. Ayan, mixed well lang guys. And pag na-mix na po natin ito ng mabuti ay maglalagay naman po tayo dito ng water. Ayan, okay na po yan guys. Ayan, naglalagay na po ako dito ng tubig. Ayan, pagkatapos natin ilagay ang tubig ay haluin naman po ito ulit ng mabuti. Para po mag-well combine po yung ating mga nilagay. Ayan, and patapos po natin itong haluin ng mabuti guys, ay sunod na po natin ang next step. Ayan, magluluto na po tayo dito. Dito sa mainit na pan, naglagay lang po ako dito ng kaunting mantika. And nilagay ko na po itong ating hiniwa na garlic. Isote lang po natin ito ng mabuti guys. Ayan, mix well lang. Ayan, pag medyo na golden brown na po siya, pwede na po natin ilagay yung ating onion. Ayan, pagkalagay po ng onion ay haluin lang po ng mabuti guys. Until po lumabas po yung kanyang aroma. Ayan, pag ganyan na, pwede na po nating isunod yung ating ginger o ang ating luya. Ayan, dinamihan ko talaga yung luya na nilagay guys kasi isa po talaga ito sa nagpapabango nitong ating niluluto. Ayan, pag okay na po yung ating luya, isunod na po natin ilagay itong ating red bell pepper and yung ating carrots. Ayan, i-mix na po natin ito mabuti guys. At pagkatapos ko po itong igisa guys, ay tinakpan ko na po ito and hinayaan ko lang siya ng mga 1 minute para medyo maluto ng kaunti yung ating mga gulay. Ang gusto ko sa pagkakaluto nitong ating gulay guys ay yung half cook lang guys, yung medyo crunchy pa po yung mga gulay natin. Yun po yung masarap. Ayan, after po ng 1 minute guys, ay hinalo-halo ko na and ilagay na po natin dito ang ating ginawa kanina na sauce nitong ating escabeche. Ayan guys, nalagay ko na po yung ating sauce and ihalo na po natin ito ng mabuti. And ayan guys, pagkatapos ko po itong halo-haluin ay nagtunaw na po ako dito ng 1 tablespoon ng cornstarch. Ilalagay po natin dito pang palapot po dito sa ating ginawang sarsa. Ayan, ito po yung cornstarch na tinunaw ko guys. Ayan, maglalagay lang po tayo dito ng 5 tablespoon. Hindi po natin ito ilalagay lahat guys. Kasi ayan naman po natin masobraan po sa lapot yung ating sarsa. Ang gusto po nating ma-achieve dito guys ay yung may kunting lapot lang po yung ating sarsa ng ating escabeche. Ayan, matapos ko pong ilagay yung ating cornstarch guys. Ayan, hinalo-halo ko na po ito. And kita nyo naman po, hindi po siya masyadong malapot. Ayan, pakuluin lang po natin ito ng konti. And ready na po yung ating sauce ng ating escabecheng isda. Ayan guys, kumukulo na. Okay na po ito. Pwede na po natin ilagay ito sa ating isda. Ayan guys, nilagay ko na po ito dito sa ating isda. Ayan, ito na po. Luto na ang ating escabecheng isda. Tignan naman guys, napakasarap. Kaya try nyo na po itong lutuin. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!